So, paano mo nga ba ini-encourage yung sarili mo? Pagka meron kang problema, meron kang pinagdadaanan, may pagsubok, paano mo ini-encourage yung sarili mo? Kasi sabi nga, may kasabihan nga tayo, kung naniniwala ka na ang isang bagay ay calling mo, therefore, quitting is not an option. Amen? So, samahan niyo po ako. Basahin muna natin yung ating sermon text ngayong umaga in Book of Genesis chapter 8, verse 6 to 12. Okay, at ang focus po natin yung verse 11. Gusto ko pong gamitin itong narrative na to doon sa sermon natin ngayong umaga. Actually, marami pang mga references nitong message na to ngayong umaga. Pero allow me na gamitin itong narrative na to, itong reference na to para doon sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay, in Book of Genesis chapter 8, verse 6 to 12. At alam ko po, marami sa atin, bata pa lang tayo, naririnig na natin itong kwento na to, na-encounter na natin ito maraming beses upon reading our Bible. So, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng narrative na to doon sa personal na kalagayan natin today. Amen? So, okay, verse 6. At the end of 40 days, Noah opened the window of the ark that he had made and sent forth a raven. Di ba? Uwak. Okay, it went to and fro until the waters were dried up from the earth. Verse 8, then he sent forth a dove from him to see if the waters had subsided from the face of the ground. But the dove found no place to set her foot, and she returned to him to the ark, for the waters were still on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and brought her into the ark with him. Verse 10, he waited another 7 days. Take note, Noah waited for another 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. In verse 11, and the dove came back to him in the evening, and behold, the word behold in others translation is to see. Okay, and behold, in her mouth, doon daw sa bibig noong dove, meron siyang daladalang fresh na olive leaf. Okay. So, familiar po ba kayo sa dahon ng olive tree? Di ba? Hindi naman siya kalakihan, hindi naman siya kasing laki ng dahon ng gabi. Di ba? Isa lang tong tiny leaf. Okay. So, Noah knew that the waters had subsided from the earth. Then, he waited another 7 days and sent forth the dove, and she did not return to him anymore. So, hindi na bumalik yung dove. Ano ba sa Tagalog yung dove? Kalapati ba? Tama ba ako? Okay. So, okay. Dalhin ko muna po kayo sa isang imagination. Imagine, sino dito yung naka-experience na nag-cross sa glass bridge? Naka-experience na kayong gano'n? Yung tumawid ka sa glass bridge tapos nakikita mo sa ilalim yung height. Naka-experience na kayo ng gano'n. Di ba? May mga ganyang mga tourist destinations. Meron sila mga tourist attractions yung tatawid ka doon sa mga glass bridge. Di ba? Doon lang sa loob lang ng festival mall meron Tama, di ba? Yung kita mo yung ilalim, pero na-imagine mo ba na habang nandun ka doon sa glass bridge na yon, suddenly yung glass begins to crack. Naka-experience na kayo ng ganon? Hindi pa, no? Praise God. kasi alam nyo ba na sa panahon natin today, ganyan ang pakiramdam natin. Di ba? Na walking doon sa glass bridge na inaakala natin na stable, inaakala nating matatag, akala nating solid. Di ba? Ganyan yung naging nangyari sa atin, sa marami sa atin today. Diba? The things that we stood on. Akala natin solid, stable yung job natin. Tapos biglang na-lay off. Tatanggal sa trabaho. Akala mo solid na di ba? Akala mo yung health mo, lagi mo sinasabi, malakas ako. Di ba? Well, that's good declaration. Pero
the things we stood on, yung health natin, kala natin stable, ang lakas mo ngayon, pagising mo bukas, masama yung pakiramdam mo. Di ba? Even yung ating, di ba, yung stability ng ating politics dito sa bansa natin, di ba, parang unstable ngayon. And then, we also used to predict seasons. Di ba, alam natin, pagkatapos ng tag-araw, may tag-ulan, di ba? Sa ibang bansa, mayroong 4 seasons, predictable. Pero nagbabago, di ba? Pansin nyo ba, masyadong mainit na yung panahon natin ngayon? Well, probably because of the climate change. Di ba, nung bata po kami, hindi pa naman katagalan yun. Alam namin, wala namang social media pa noon. Alam namin, pagdating na ng April, May, summer yan. Wala kaming inaasahang ulan. Pero ngayon, mapapansin mo, kahit summertime, because of climate change, di ba? So may mga lugar na binabagyo. Kaya sabi ko kanina, kasi noon predictable pa yung season. Pero alam natin, the things we stood on are breaking. Okay, and the natural human response is to panic. Remember ko nandito po kayo last week, di ba? Ang word sa atin ng Lord, don't panic. Di ba? Relax ka lang, God is in control. Di ba? So yun yung tendency, nagpapanik tayo pagka nauubos na yung finances natin, talagang very low, di ba? Nakakaranas na tayo ng paralysis. Alam niyo ba yun? Alam niyo yung paralysis? Hindi ka makagalaw kasi wala kang pera. Di ba? Pero, bakit ganon? Kahit na nga ito yung nangyayari, desperado pa rin tayo to cling to whatever still feels solid. Akala natin solid yung job. Akala natin solid yung finances natin. Akala natin yung health natin hindi mag-deteriorate. Di ba? So, ayaw mong bumitaw sa akala mong solid, nakalimutan mo na, di ba? Na yung inaakala mong solid, akala mo na strong, pero nakalimutan mo ang walang ibang strong kundi si Lord. Di ba? Kaya nga yung kanta natin, the Lord is my strength. So, tingnan natin, church, tingnan natin yung crisis today. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul na we are pressed on every sides. Diba? Hindi pa nga tapos itong problema na to, may paparating na naman, meron sa harap, meron sa likod, meron sa gilid, sa taas. Press on every sides. We face not one but overlapping crisis. Nandyan yung economic instability. Grabe, sino mag-aakalan paggising mo nung araw na yon, ang taas na ng presyo ng mga bilihin. Di ba? Nagkakaroon na ng mga political divisions. And then rumors of wars. Katatapos lang natin sa pandemic. Diba? Nandiyan yung mga epidemics, anxieties. Sumabay pa yung personal mong problema. Diba? Magulo na nga yung nasa paligid natin, sumabay pa yung sarili mong problema. Nandiyan yung financial problems, nandiyan yung health problems, nandiyan pa yung family problems. So, yung crisis today is chronic. Diba? At ang resulta nito, church, is losing hope. Para bang pag tiningnan mo, yung sarili mo, pag tinignan mo yung nasa paligid mo, ang lagi mong tinatanong, maayos pa kaya to? Maayos pa kaya ang buhay ko? Di ba? So, ang ating pong message today is called a sign of hope. Na ito po yung sinasabi ko na paano mo in-encourage yung sarili mo in times like this. Church, kailangan mo makakita na meron pang pag-asa. Sabi mo nga sa tabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? So yung binasa natin kanina, about dun sa story ni Noah, tingnan natin paano ito nagre-relate sa atin today. So first, let us define yung word na hope. Okay, pag nanood ka ng mga news, na nakinig ka sa mga economic experts, yung kanilang mga analysis, well, of course, hindi naman nila dinidiscourage ang tao. Sinasabi nila na, the things will improve soon. Di ba? Yun naman na lagi na sinasabi. Pero pag tiningnan mo naman ng Bible, di ba, ang definition ng biblical hope ay, ito yung sinasabi na, even na hindi mag-improve itong kalagayan natin, still God is with us. Ibig sabihin nun, si Lord ang bahala sa akin. Amen? Tama ba yon? Dumadating ba tayo dun sa ganun na ina-encourage natin sarili natin na
Basta, si Lord ang bahala sa akin. And you know, church, the word hope is not wishful thinking, but confident expectation based on God's character. Yun kasi yung tinatawag na hope. Kaya tayo umaasa sa Diyos kasi alam natin, siya yung Diyos natin, siya yung Diyos, the God who is a promise keeper, di ba? And ito na yung panahon, marahil, na sinasabi ko sa inyo na this is a test of faith. Na dito rin naman ipapakita ng Panginoon, this is the time that God will prove His faithfulness. Ipo-prove niya din yung sinasabi niya na I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa isang kalagayan, sa isang sitwasyon at iiwanan lang tayo. Hindi po. May promise siya di ba? Ang promise niya, I will never leave you, kasama mo ko. I will never forsake you. Yun ang promise ng Lord sa atin. And alam naman natin, faithful si Lord. He is a promise keeper. Yun nga yung kinakanta natin kanina. Di ba? So, samahan niyo po ako in Book of Romans, chapter 8, verse 24 and 25. Sabi po dito, kasi dinefine natin yung hope, no? So, sabi dito naman, in verse 24 and 25, for in this hope we were saved. Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So ano ibig sabihin nito, church? Ibig sabihin nito, it notes that hope is only hope. Malalaman mo pala kung hope yan pagka umaasa ka doon sa hindi mo pa nakikita. Umaasa ka na mangyayari. Parang faith, di ba? Okay, yun daw yung hope. Kasi kung ang hope ay nakikita mo, hindi daw yan hope. Kaya pinapractice natin na tayo ay umasa sa Panginoon kasi naniniwala tayo doon sa karakter niya. Diba? That He is God, the God who sees and provide. God is healing. Diba? God is our source. Yun yung hope natin eh. Na kahit na nga anong nangyayari sa paligid natin, inihiwalay natin sarili natin sa ganong belief na wala nang mangyayari sa atin. No, hindi. Bilang mga anak ng Diyos, lagi tayong may hope sa Panginoon. Amen. Okay, so anong sabi dito ni Jeremiah chapter 17 verse 2 8? Okay, alam naman natin wala namang ibang subject ng hope kundi ang Panginoon, di ba? Kaya sabi sa Jeremiah 17:7-8, blessed is the man who trusts in the Lord. So interchangeable yung word na trust sa hope. Okay. Whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by water that sends out its roots by the streams. It does not fear when heat comes. Ayan, yun yung hope eh. Kaya sabi gano'n, mapalad na ang tao ay sa Diyos nagtitiwala at umaasa. Okay, kahit daw, it does not fear, hindi tayo natatakot o nag-aalalaman kahit anong mangyari sa paligid natin. Dito, ang ginamit dito, it does not fear when heat comes. It lives. Kasi ang yung metaphor na ginamit dito is yung halaman, di ba? Alam nyo, nakakita na ba kayo ng halaman na nakatanim doon sa tabi ng stream? Sa tubig? Pagka merong halaman na gano'n, healthy yun. Kasi yung supply niya ng tubig, di ba? Abundant. Okay. So, its leaves are always green. Tama ba? Pag ang halaman ay laging nadidiligan, makikita mo talaga fresh talaga yung leaves niyan. Always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Pero titingnan natin, babalikan natin yung unang praise dito. Sabi dito ni Jeremiah, blessed is the man who trusts in the Lord. So pinagpala ang tao na sa Diyos ay umaasa at nagtitiwala. Okay. But, church, yung mistake naman kasi na pwedeng mangyari in crisis, doon sa verse 5 and 6 ng Jeremiah, sabi dito, curse is the one who trusts in man, who draws strength from the flesh. So sabi naman dito, syempre, ang kabaliktaran ng blessing is cursed. Cursed daw kung ikaw ay nagtitiwala sa tao o nagtitiwala ka sa sarili mo. Nakuha nyo? Kaya sinabi doon sa kanina na sa 7 and 8, sa blessed is the man who trusts in the Lord. So wala talaga tayong ibang aasahan, mga kapatid. In times like this, hindi mo kayang asahan
Even sabi ko kanina, yung inaakala natin na strong, akala nating solid, akala nating stable, hindi pala, no? Dumating yung time na parang, nung pandemic, di ba? Talagang wala kang ibang aasahan kundi si Lord. Maraming nawalan ng trabaho, di ba? Marami ang nagugutom. So wala ka talagang ibang aasahan. Kaya pala sabi ng Jeremiah 17:5-6, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from the flesh." You know why, church? Kasi in crisis, yung instinct natin is to grip human solutions. Diba? Pagka meron tayo mga problema, may mga pagsubok tayo, may mga krisis sa life natin, lagi nating iniisip yung solusyon natin, tayo. Kailangan marami ako laging pera. Diba? Kailangan meron ako mga escape plans. So most people think the hardest part of crisis is the storm itself. Diba? Akala natin, pagka may dumating na signal number 3, yun na yung crisis. Akala natin, itong gera na to, yun na yung crisis. Pero pag tinanong mo ang maraming tao na mga nag-survive sa war, nag-survive sa storm, nag-survive sa hurricane, diba? Or life-threatening illness, according to them who survived, the harder part is often what comes after. Hindi pala during. Okay. Yun yung harder part, yung pagkatapos ng storm. Okay, kasi pagkatapos ng storm, di ba, na-experience nyo na yon, yung tapos na yung bagyo, tapos nakaupo ka na, tinitingnan mo na lang yung mga putik, di ba, tinitingnan mo na lang yung nasa paligid mo, talagang devastated, tapos tinatanong mo yung sarili mo, ano na kaya ang mangyayaring next sa buhay ko? Di ba? Kasi during the storm, pinipilit mong mag-endure. Pero after the storm, after ng crisis, tas nakita mo na, paligid mo, rubble na siya. Katulad nung, nakikita nyo ba sa news yung gera? Di ba? Yung mga tinamaan ng mga missiles sa mga building, di ba? Rubble talaga yung place na yon. Talagang kahit na mataas na building yan, talagang nawasak talaga. Pero hindi pala yung crisis during. Ang crisis talaga is after, yung aftermath. Kasi ang nangyayari is, paano ka babangon? Paano ka magsisimula? Now, balikan natin yung story ni Noah. Kasi Noah understood this. Alam naman natin from the story, while it rained 40 days and 40 nights, yung panahon ni Noah, di ba, yung flood na cover yung buong earth. So 40 days and 40 nights, wala tayong ganong karanasan na talagang binaha talaga to. Yung buong mundo binaha talaga kasi it covered the earth. Then the rain stopped. Tapos sabi nga, di ba, yung ark ay nag-rest sa mountain. Okay. Alam niyo yung story? Alam niyo? Okay. So according to the biblical account in Book of Genesis, the flood in Noah's time lasted for a total of approximately 371 days. Okay. Pero ilang araw umulan? 40 days and 40 nights. Okay. So talagang baha talaga ang buong mundo. And naglast ito ng 371 days, but 4 months, okay, 4 months, si Noah, wala siyang ginawa, kundi patingin-tingin siya sa paligid. Tinitingnan niya kung meron pang baha o meron pang tubig. Diba? Nandun siya sa ark, sinisilip niya kung may tubig pa o wala na. Naghahanap siya ng tuyo na ba yung lupa, dry ground, di ba? So, tinitingnan niya kung ano na ang future. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na the harder part is the aftermath. Okay, tapos na yung ulan. So, nandun na siya sa bundok, nandun na yung kanyang ark, rested na doon. And then, tinitingnan niya sa bintana niya, wala, marami pang tubig. Diba? Naghahanap siya ng dry land. Wala pa. Ano na kaya ang mangyayari sa future? No evidence that God was still paying attention. Diba? Parang tayo, ako, nangyari sa akin to recently, even until now actually, diba? Na aftermath nung nagkaroon na ng ceasefire,
Tapos, every time na nagdadrive ako, along the way, pag may nakita akong gas station, pasilip-silip ako kung magkano na. Diba? Tumaas na ba o bumaba? Ganon, di ba? Bawat station, no? Ay, dito mas mababa. Dito mas mataas. Hindi naman tayo ganun dati, di ba? Ganun ba tayo dati? Hindi naman, di ba? Nagkakarga nga tayo ng gasolina, hindi natin tinitingnan kung ilang litro yun eh. Ngayon, tinitingnan mo na kung saan mas mababa. So, the same with Noah, after nung flood, nandun siya, nakarest na siya sa mountain, nandun siya sa ark, tinitingnan niya yung, baha pa. Okay. Then one day, Noah sent out a dove. Di ba? Nagpalipad siya, pagpakawala siya ng dove. Okay. And the dove came back carrying something small. Okay. May dala-dala yung kalapate, something small, green leaf, olive leaf. At dahil nga tiny, small lang size ng green leaf, madali siyang ma-overlook. Hindi siya kagaya nung siguro kung may dala-dala yung kalapate na yung dahon ng gabi, di ba? Mas madali mapansin. Pero ito, kung hindi siya naka-behold, di ba? Hindi niya mapapansin na may dala-dalang green leaf yung dove. Now, church, today, I want to show you 3 truths. What represents from that olive leaf sa life natin that will keep us hoping and trusting God in whatever crisis you are facing right now. Ano ang significance nung story na yon, nung dove na may dala-dala siyang olive leaf? Excited po ba kayo? May natututunan? Okay. Number 1 point. This signifies that God's restoration begins before you can perceive it. Wala siyang nakitang dry ground. Ang nakikita niya pa, tubig pa. Di ba si Noah, na-imagine nyo, nandun siya sa may ark, tinitingnan niya, tubig pa. Tapos na yung ulan na. 40 days and 40 nights, tapos na. Okay. Pero, yung dove, bumalik sa kanya, yung pinakawalan niya, bumalik sa kanya, may daladalang small olive leaf. So, meaning, mga kapatid, kahit nakikita ni Noah na tubig pa yung nasa paligid niya, somewhere in the earth was already recovering. May nagre-recover na pala somewhere. Roots were reaching and trees were sprouting. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? God's restoration begins before you can perceive it. Ibig sabihin nito, merong new life was preparing to emerge. Though hindi man natin nakikita, kasi nga, God is working behind. Ito yung kinakanta natin na, even when I don't see it, God is working. Even when I don't feel it, God is working. God is working behind the scene. Hindi naman kailangan ni Lord na di ba, tayo kasi, kailangan pa natin i-post sa FB para malaman ng tao na may ginagawa tayo. Si Lord hindi, He's working even behind the scene. So, God is preparing something. God's restoration begins before you can perceive it. So, kung titingnan natin yung life natin today, right now, your finances, your marriage, your health, your ministry, even our nation, ang nakikita lang natin, flood water. Parang, di ba? Ganon, parang limited lang yung nakikita natin. Hindi natin alam kung anong meron sa future. Pero church, take note, dun sa story ni Noah, under the surface, God is already growing something. The olive leaf is proof that the worst is over, even when everything still looks ruined. May ginagawa ang Diyos, kapatid. May ginagawa ang Diyos sa life mo. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. At hindi siya papayag na hindi ito ma-fulfill sa atin. For I know the plans. For I know the thoughts towards you, sabi ng Panginoon. So kahit na hindi natin nakikita yung future, alam natin God is working. Di ba? In Psalms chapter 30 verse 5, sabi dito, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Perhaps the night feels long. Tagal naman itong problema to.
Diba? But the morning has already started somewhere underground. Meron ng sumisibol, church. That God is preparing. The restoration is on its way, begins before you can perceive it. Maaring hindi lang natin napapansin, pero ang Diyos may ginagawa. Kaya importante yung hoping tayo sa Panginoon. Sabi natin kanina, di ba, ang hope ay unseen. Di ba? Hindi natin nakikita. Ang bilis naman. Okay. So, ang application natin ito for today is, stop demanding to see the whole dry land. Kasi, gusto natin kasi, church, quick result. Di ba? Gusto natin, pag nag-pray tayo, sagutin ka agad ng Panginoon. So, ang ipag-pray natin, ang hingin natin sa Panginoon is yung makita natin yung kanyang grace to recognize yung mga maliliit na bagay, di ba, na nangyayari sa life natin. Yung moment of restoration, church. So, that leap is not a coincidence. It's a covenant message. Ito, gustong-gusto nyo to. Joel 2:25. I will restore. Church, naniniwala ba kayo na God is restoring something in your life na hindi mo napapansin pero kumikilos na ang Lord? Sabi ng Joel 2:25, I will restore to you the years that the swarm locust has eaten. Ibig sabihin nito, the Lord says, I will give you back 7 times what you lost. Gusto nyo yon? Ibabalik ng Lord ng 7 beses yung mga nawala sa inyo. Amen? This is not just a promise, but a declaration of divine restoration. So gusto kong makita natin, mga kapatid, na inakala natin, nag-pray tayo, akala natin wala na. Diba? Umasa ka, akala mo wala na. Pero ang Lord pala, working na siya behind the scene. Meron ng small leaf na baka hindi mo lang napapansin. So this leads to point number 2. Point number 2 is keep sending the dove. Okay. Papansinin niyo po, Noah did not send the dove once. He sent the dove 3 times. Pag binasa niyo yung story, hindi lang isang beses pinakawalan di ba kasi nung una pinakawalan niya tapos bumalik. Ibig sabihin, wala pang dry ground. 3 beses sinend ni Noah yung dove. First, no sign. Pangalawang balik, may dala-dala na siyang olive leaf. And then, siyempre, yung pangatlo, hindi na bumalik yung dove. Kasi marami nag-rest na siya somewhere. Now, ano ibig sabihin nito sa atin? Church, many of us sent out doves marahil months ago na or years ago. You prayed, you trusted, you hoped, tapos yung dove bumalik na empty. So, anong ginawa natin? You stop sending the dove. Kinongclude mo na that God wasn't answering. But Noah kept sending the dove. Hindi dahil siya ay naive, but because he knew that the timing belongs to God. Hindi yung dove. Alam niya na sa life niya, importante pa rin yung timing ni Lord. So, today's crisis, church, hindi natin may tatanggi, has exhausted our patience and resources. Di ba? We want instant result, but God's provision is not based on crisis. It's always based on His faithfulness. Dapat maliwanag po sa atin yun, na hindi dahil krisis ang mundo, ay krisis ka na din. Amen? Alam mo, may mga tao kong mga na-encounter on a daily basis na nagne-negative sila kasi ganun nga nangyayari sa mundo. Pero ano ba lagi nyo naririnig sa akin? Sila yun, wag ka na sumali doon. Di ba? Ang faithfulness ng Lord sa atin is relationally. Anak tayo ng Diyos. May pangako siya, hindi siya magpapabaya. May pangako siya, hindi kayo iiwanan. May pangako siya, magpo-provide sa atin. Amen? So, wag kang, hindi kasi sila Sila yun, hayaan mo sila. Kung ayaw lang maniwala, wag kang sumali. Amen?
Yun yung sinasabi ko, church, exhausted tayo. Alam ko, nararamdaman ko din po yun. Pero anong gagawin ko? Sasali ba ako doon sa mga negative? O patuloy akong aasa kay Lord? So, what dove have you stopped sending? Imagine, hindi lang isang beses pinakawalan ni Noah yung dove. 3 beses. Pero this represents, ano yung prayer na nag-give up ka na? On a relationship you stop reconciling. A dream you buried. Diba? Church, send it again today. I-send nyo ulit yung dove. Not with desperation, but with expectation. Maaring yung dove na pinakawalan mo, wala pa on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th yung leaf. Paano ko on the 6th dumating? Tama? Ilang beses ba sinaaman na nilubog? Obedience talaga eh. Importante, may blessing talaga sa obedience. Sabi nga kay Naaman, 7 beses ka kasi lumubog. Pang ilan pa lang ayaw na niya eh. Pero nung sumunod siya, pag-ahon niya, sabi ng Bible, para siyang nakaglutathione. Nawala yung mga ano niya sa skin niya, di ba? Yung mga ketong niya. Amen. Church, question, what dove have you stopped sending? Tumigil ka na ba mag-pray? Tumigil ka na ba umasa? Church, send it again today. Not with desperation, but with expectation. Kaya sabi ng Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary. Huwag kang mapapagod. Huwag kang titigil. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Again, church, quitting is not your option. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Send it again today. Marahil siguro kung hindi mo nakita ng first try it again. But this time, try it with God. Hello? Amen? Try it with God. I remember yung story. I remember ko din yung mga fishermen, no? Sila Peter, nangingisda sila. Cast sila ng net. Di ko ma-imagine kung ilang beses sila nag-cast ng net. Na-imagine nyo yan? Magdamag sila ng isda, pero pag kinabukasan, wala silang huli. Tama. Parang dab lang to, tsaka yung net eh. Walang pinagkaiba eh. Wala silang huli. Pero tingnan nyo kung anong pagkakaiba. Nung kasama si Jesus, nung nag-cast na sila ng net, ano nangyari? Nung unang kinas nila magdamag, wala si Jesus doon eh. Hindi kasama si Jesus doon eh. Di ba? Parang sa life natin, di ba? Hindi, kaya ko yan. Tingnan mo result. Pero the time, nakasama na nila si Jesus, halos ma-break yung net dahil sa dami ng huli. Ano pagkakaiba? Kasi kasama na nila si Jesus. Amen. So church, this time, try it with Jesus. Amen? Amen ba yun? So do not weary of doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Okay? Kasi si Noah nga, 3 beses siya. Siguro kung sa 1 beses pa lang, give up na siya. Wala na mga anak, dito na tayo. Mamamatay na tayo dito sa loob ng ark. Di ba? Wala nang hope. So, this leads to point number 3. Ito yung sinasabi kong quitting is not an option. Wait! Dito mga anak, dito nyo dalhin yung wait nyo. Wait lang. Di ba? Dito nyo dalhin. Quitting is not an option. Church, here is a critical truth. Noah did not get out of the ark when he saw the leaf. Okay. So kung makita nyo to nung daladala na nung dove yung leaf, hindi naman siya nagmadali na lumabas na ng ark. Okay. Naghintay pa siya ng 7 araw. 7 days. And after ng 7 days, sinend niya ulit yung dove. Until sinabi na ng Lord sa kanya, okay Noah, come out. Di ba?
Sabi ng Bible. Now, ano yung lesson na natutunan natin dito? Church, don't rush out. Ito naman, yes, yung sign ng olive leaf. Okay, sign yun na meron ng dry ground. Pero wala pa instruction kay Lord na go. Wala pa instruction kay Lord na come out. Tama. So hindi siya nag-rush out, hindi siya nagmadali. Kaya naalala ko yung kanta, yung lyrics ng kanta na wise men said, only fools rush in. Alam niyo yung kanta na yon? Diba? Huwag kang magmadali. Maghintay ka muna ng instruction kay Lord. At doon pumapasok yung quiet time natin kay God. Diba? Lagi ka mag-acknowledge, magtatanong ka kasi kay Lord. Hindi siya nag-rush out eh. Naghintay pa siya na another 7 days. Pero tayo kasi excited tayo. Makita pa lang natin yung konti, nagra-rush out tayo without even the instruction from God. So, the leaf was not permission to rush ahead. It was a promise na yung pag-aantay ni Noah had a purpose. Ito yung sinasabi natin, don't celebrate too soon. Nakakita na ba kayo ng mga ganon? Yung sa may mapapanood akong ganon sa basketball, di ba? Yung last 2 seconds na lang na lumamang sila ng isa, nag-celebrate na sila, nakalimutan nila, hindi pa tapos yung laban, hanggang sa naka 3 point yung kalaban nila, talo sila. Don't celebrate too soon unless sabi ng Lord to go. Kaya napaka-importante mga kapatid yung quiet time mo with the Lord. Di ba? You acknowledge. Kaya sabi ng Proverbs, di ba? In all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path into success. Kaya mag-acknowledge talaga tayo kay Lord, di ba? Kasi alam niyo po, in our crisis culture, we want the leaf to be the solution. Di ba? Yun ang iniisip natin. Pag nakuha ko tong trabaho na to, talagang stable na ako. Di ba? So hindi Church the leaf is only a signpost pointing to the greater reality. Ang realidad, nung leaf na yon, pagbalik kay Noah, ang realidad nun, ibig sabihin nun, God remembers Noah. God remembers you, and He is preparing an exit you cannot yet see. Nagpe-prepare na ang Lord ng araw. Kaya nga kanina, di ba, sabi, in book of Ecclesiastes, there is time for everything. Hindi si Dab ang nagdetermine ng timing. Si God ang nagdedetermine ng timing natin. Because church, ito yung warning Do not mistake the sign. Diba? Kahit may nakikita ka ng sign ng pagbabago, wait ka pa din sa word at instruction ng Lord. Amen? Wait ka lang muna. Kaya nga pag nakita mo na, pray ka, tapos may nakita ka ng konting, nasagot na ng Lord yung prayer ko. Pray ka pa ulit. Lord, eto na ba yon? Lord, instruct mo ako kung kailangan ko na mag-move. Diba? Tama? Okay. This leads to number 4. Focus on what you hope for. Alam niyo po ang pinakamalungkot dito, kung yung dove na bumalik kay Noah, dala-dala yung leaf, ay hindi napansin ni Noah. At maraming nangyayari sa buhay natin na ganon. Why? Because we are too busy. Marahil si Noah siguro, maya't maya, hindi siya mapakali, di ba? Hindi naman katulad ng panahon natin ngayon. Yung passing time di ba? Bilis ng araw. Kasi manood ka lang ng Netflix, nood ka lang ng mga Korean novela, ubos ang maghapon mo. Wala naman siyang ginagawa doon sa ark. Siguro marahil, with his family, doon sa yung mga hayop doon. Pero maya siguro tumitingin siya doon sa bintana. Na-imagine nyo si Noah, paano kung hindi niya napansin na yung dove ay may daladalang leaf? Maaring pinapasok niya yung dove kasi maliit lang yung olive leaf Paano kung hindi niya napansin yon? Okay. So, ganun tayo minsan mga kapatid Too busy tayo staring at our problems. Sometimes we focus on the problem, instead we focus our eyes to God. In Hebrews chapter 12 verse 2 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So ang gusto kong makita natin dito is, mga kapatid, ano man ang kalagayan natin, fix lang natin yung eyes natin kay Lord. Wala kang magagawa. Maniwala po kayo. Itong nangyayaring gera dito, wala tayong magagawa. Di ba? Sabi nga, natatawa nga ako minsan, sabi nga, di ba, ng mga leader natin dito sa bansa natin,
Kasi, di ba, nagtatawag si Trump na magpadala ng mga barko doon. Tama ba yun? Nabalitaan niyo ba yun? Sabi ng Pilipinas, hindi tayo magpapadala ng barko. Binas ngayon sila. Sabi nga nang magpapadala ka ng barko doon, kung yung national ID nga, hindi mo mailabas. Tama? Sino ba dito nakatanggap ng national ID? No? 5 years na, wala pa, no? Tapos magpapadala pa ng warship. Pero it's a joke. Pero ang totoo nun, church, di ba? Parang nakafocus kasi tayo dun sa kalagayan natin. So, i-shift natin yung focus natin. I-fix natin yung eyes natin only to Jesus. Di ba? And because God is working behind the scene, focus on what you hope for. Focus ka kay Lord na this will last very soon. This will end. Itong nangyayari na to. Kasi may magandang plano ang Lord sa atin. What if? Church, question ko sa inyo, what if God has already sent you the lift of hope but you missed them because you were focused on your problems? May na-experience na ba kayo na nag-pray ka, tapos sinagot na pala ng Lord? Hindi mo alam sinagot na kasi iba yung ine-expect mo. Di ba? Kasi nakafocus kasi tayo doon sa problema. Focus lang tayo kay Lord. Ito mga ganitong kalagayan natin, wala tayong ibang aasahan mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Yung inaakala mong stability, akala mo stable na yung business mo, akala mo stable yung health mo, akala mo, hindi, may mga savings naman ako stable, pwedeng mawala lahat yon in just a click. Pwede ba mangyari? Pwede. Diba, nung pandemic, anong nagawa ng mga, kahit pera mo nun, walang magagawa. Kung wala kang mabibili. Amen? So what if God has already sent you the leap of hope, pero na-miss mo because you were focused on the flood? Church, hope is not the absence of problems. Hope is the presence of God in the middle of them. The leap is small. Tingnan nyo ha, ito yung meaning nito eh. Kaya maliit lang yung, pwede naman magdala ng ibang dahon yung dab eh. Pero bakit inalaw ng Lord na yung olive leaf? Maliit lang yun. Pag nakakita kayo, maliit lang, siguro ganito lang, an inch. Diba? Yung small leaf na yun, bakit yun ang dala-dala ng dab? Because God wants us, you, to learn to look closely. God wants to train us, yung eyes natin to see grace in the ordinary. Kasi baka na-appreciate lang natin yung mga malalaking answered prayers. Baka na-appreciate natin yung mga malalaking blessing lang. Baka nakalimutan mo, pag-gising mo kaninang umaga at humihinga ka pa, ay blessing na yun. Diba? Hindi natin napapansin, kaya be grateful in everything. Kailangan matuto tayo magpasalamat, kailangan tayo mag-appreciate kahit maliliit na bagay. Gusto ng Lord to train our eyes to see grace in the ordinary. Kaya sabi ng Psalms 119 verse 18, open my eyes that I may see wondrous things out of your law. Kaya church, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapit lang. Kapit lang, hold on. Kapit lang kay Lord. Kapit lang. Diba? Pray ka, Lord, open my eyes. Makita ko, di ba? Makita ko yung mga wondrous things. Yung makita ko yung ginagawa mo sa life ko. Makita ko that you're working behind. Even when I don't see it, even when I don't feel it, God is working. Amen? So, alam niyo po, ako man, umaasa din ako, hindi ko alam kung kailan matatapos itong global crisis na to. And same as your flood. Hindi ko alam kung hanggang kailan, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ninyo, hindi ko alam kung ano mga pagsubok meron kayo. Maari sigurong it would last for years, o baka kahapon pa lang nagsisimula. Pero ito ang word ng Lord sa iyo today. Church, listen. Ito ang word ng Lord sa iyo today. The same God who remembered Noah remembers you. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Amen. Wow. Kasi, sa totoo lang talagang, we face not one but overlapping crisis. Grabe, pag nagtaas ang presyo ng gasolina, lahat tataas na.
bilihin, di ba? Lahat na everything, lahat tataas na. Overlapping. Yun pa lang yung nangyayari yan pa lang yung global crisis. Paano yung personal crisis mo? Di ba? Nandiyan na yung di mo alam kung kakain pa ba ako mamaya. Hindi ko alam, mababayaran ko pa ba itong bills na to? Hindi natin alam. Diba? Sumabay pa yung problema natin doon sa problema ng mundo. Health, family. But church, listen. Your job, my job, is not to train or not to drain the flood. Your job is to keep sending the dove. Keep praying. Keep trusting. Keep believing. Keep hoping. And one day, maybe sooner than you think, you will lock down and see it. Makakakita ka na ng small green leaf. Amen? Na meron na palang nangyayari behind. And when you see it, church pag may nakita na kayo, may napansin na kayong ganun, don't rush ahead. Huwag ka muna magmadali. Nakita mo na unti-unti nang sinasagot ng Lord yung prayer. Balik ulit kay Lord. Lord, is it time? Kasi hindi yung sign na yon yung time. Ang time si Lord. Amen? Lord, eto na ba? Magmumove na ba ako? Lord, yung sabi mo, yung business ba na itatayo ko? Lord, eto na ba yung sign? So pray ka pa ulit. Diba? Lord, ito na ba yung Ito na ba yung healing ko, Lord? Kasi nakakaramdam na ako na, diba? Minsan yung healing natin, unti-unti, diba? Hindi naman yung biglaan. Diba? Balik ulit kay Lord. Diba? So, church, don't rush ahead. Wait on the Lord na mag-o-open siya ng door. Alam niyo yung story nung kay Noah? Pag binasa niyo yung Genesis chapter 6, ang nagsarangan ng pinto nun si Lord, hindi si Noah eh. At siya rin na magbubukas. You will walk out dyan sa kalagayan mong yan, not because you are strong, but because God keeps His promises. Wow. Alam ko, church, marami ka ng karanasan kay Lord. Kaya nga, masasabi mo, ako subuko na si Lord eh. Hindi ako kailangan mag-focus dito sa nangyayari. Magpo-focus lang ako kay Lord. And Lord, in book of Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace. Nasa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, i-bless tayo ng Panginoon ng peace. Ng joy. Dahil patuloy tayong magtitiwala, mananampalataya, at umasa sa Panginoon. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Church, kung papaano naalala ng Diyos si Noah, ganun niya din tayo naalala. Ipinapakita ng Panginoon, kung nararamdaman ninyo, God is working behind the scene. Hindi siya nakakalimot sa atin. He still provides. God still heals today. He protects us. Huwag ka nang gumaya doon sa mga negativity ng mundong nangyayari sa atin. Sila yun. Kasi may covenant ang Lord sa kanyang mga anak. Anak, I will never leave you. How many times in the Bible sinabi ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi tayo dinala ng Diyos sa ganitong sitwasyon at kalagayan para iwanan lang. Wait. God is working. Church, just keep hoping. Asal lang tayo kay Lord. Wala kang ibang aasahan, kundi si Lord lang. This time, isali mo si Lord. Maraming bagay kasi sa buhay natin na akala natin stable. Akala ko kaya ko eh. Yun pala hindi. Kailangan ko pala si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin si Lord. Amen? Hindi lang in good times. Especially in bad times. Kasi minsan, pagka nakakaalwal tayo sa buhay, pagka nandiyan kompleto ang lahat, Lord, diyan ka muna. Be grateful. Appreciate. Acknowledge God.
Be hopeful. Diba? Si Noah, na-imagine ko, kailan kaya matatapos itong flood? Tingin siya ng tingin doon sa bintana, marami pa rin tubig, kaya siya nagpakawala ng dove. On the first time, bumalik, wala pang marahil siguro, wala pang madapuan. Yun di ba? Kasi puro tubig pa, saan dadapo yung dove? So bumalik yung dove. On the second time, may dala-dala na siyang leaf. Pero hindi pa rin siya nagmadali. Hindi pa rin siya lumabas until hinintay niya instruction ng Lord to come out. Mga kapatid, may message sa iyo ang Lord eh. Marahil itong araw na to, itong message ng Lord sa iyo. Don't panic. Wait and hope. Trust God. Diba? Aayos din ang lahat. Amen? Do you agree? Aayos din ang lahat. Powerless naman tayo kasi kung meron kang power na ayusin ang buhay mo, di sana hindi ganyan ang kalagayan mo. But we are powerless. Wala kang ibang aasahan kundi si Lord. And I want to end this ulit dito sa sinabi ni Jeremiah. Jeremiah chapter 17, 7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Church, pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng lubusan ng Panginoon at patuloy tayo magtiwala at umasa sa Diyos. Amen? Sa Kanya manggaling ang lakas, ang ating provision, everything, siya yung source natin. Ha? Wala kayong ibang aasahan na huwag kang umasa. Huwag kang umasa sa kala mo stable yung negosyo mo. Huwag kang umasa kala mo stable yung health mo. Huwag kang umasa sa the place that we stood in. Hindi stable yon. Anytime pwede mawala yon. Amen? Pero buti na lang, nandyan si Lord. Amen? Wow! Praise God. So, church, may natutunan po ba tayo? May hope. May pag-asa. May pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. May pag-asa kay Lord. May pag-asa. Hindi ito yung story ko eh. Di ba? Hindi ito yung story ko. Isinulat na ng Diyos yung story ko. Victorious ako. Di ba? Champion ako. Winner ako. Hindi ako talunan. Amen? So, church, yun lamang po. Keep hoping. Keep believing. Keep praying. Huwag mo itigil ang pag-send ng dove. Keep praying. Keep hoping.